Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ilang months nga ba yung aantayin mula pag-apply papunta dito sa Hong Kong bago makapag-flight? So maraming nagtatanong neto, so bibigyan ko kayo ng idea. Ako is 2 months lang and then simula na hire ako, 2 months, umalis na kagad ako. Hindi pa nga ata nag 2 months kasi nga minadali ako ng amo ko. So nagbayad sila ng extra payment sa agency para mas mapabilis yung pagpunta ko dito sa Hong Kong. Kasi nga, grabe guys, pwede nang tamnan ng sibuyas yung bahay sa sobrang dumi. Alam mo yung nakatsinelas na sila lahat, ganto, nakatsinelas na sila. Kasi nga, hindi na maitsuraan yung bahay. Grabe yung kapal. Hindi na pwedeng magpaa. Kasi nga, pagkatapos mo magpaa, yung paa mo, yung pinakatalampakan mo is maitim na talaga malala. Kaya hindi na sila na ganyan, nagtsinelas na pagdating ko dito. Yung amo ko hindi marunong. So, ayan, sasagutin ko kayo kung ilang months bago makaalis. So, yung pag-apply mo guys, and then, pag natanggap ka sa broker's interview or principal interview, ayun yung interview ng mga agency dito sa Hong Kong, hindi pa yan yung count mo. Wala pa yan siya. Parang, ano pa lang yan, warm up. Isipin nyo, warm up lang yan. Wala yan. So, doon nagsisimula yung laban or doon nagsisimula yung count nyo pag na-hire na kayo ng employer. So, ako guys, para mas mapadali yung buhay ko, pagkatapos, kampante kasi ako na makakakuha ako ng amo, ganun kalakas yung, alam nyo, pag kiniklaim nyo sa sarili nyo na makakakuha ako ng amo, magkakaroon ako ng amo, mabait yung amo ko, kapag yun yung tinatatak nyo sa sarili nyo, alam nyo makakakuha kayo ng amo. Ganun ako guys. Alam nyo yung sa palaran yung ginawa ko, natanggap ako, pero 3 naman kasi yung natanggap sa akin na agency sa Hong Kong. Unang tanggap sa akin, so may choices ako. Una is yung King's Manpower. Meron akong application doon. So minamarket din ako dito sa Hong Kong. February ko yun ginawa, February 17. And then sa Light and Hope, isang agency doon is Hin's Manpower. So dito sa Hong Kong, Hin's agency yung nagmamarket din sa akin. Tapos, isa pa is yung Asia Selective, isang agency din dito sa Hong Kong. And itong Asia Selective is kilala to na malakas na agency. And yun, 3. So, kampante ako, nasa 3 yan, hindi pwedeng hindi ako makakuha ng amo dyan. So, ang ginawa ko, habang naka-floating yung ano ko, tanggap ako dyan, pero walang hana sa akin, alam mo yung wala. So, ang ginawa ko, nag-asikaso na ako ng mga requirements ko kasi hindi ako pwedeng tumambay kasi nga may pasok ako sa trabaho. Kapag hindi ko na ginawa yan, wala nang susunod. So, mahirapan akong habulin. Ang ginagawa ko is inuunti-unti ko. Ngayong araw, NBI muna ako. Mura lang naman NBI, 200 plus ata yun. So, NBI muna ako ngayon. Tapos sumunod, inunti-unti ko. Habang nasa trabaho ako, nagsiselfone lang naman ako doon. Inasikaso ko na yung payos ko, registration ko, kasi sa online mo lang naman yan kukunin Tapos i-screenshot mo lang doon yung ano mo, information mo. Tapos yun, ipiprint mo na. And certificate of employment, pinagawa ko na yung, ako ba gumawa nun? Or yung pinagawa ko pala yung certificate of employment ko. So, nagawa ko na. And then, ayun, pinaprint ko na. So, inipon ko siya sa folder. Inipon ko. And then next is, sabi ko, sunod ko is yung TESDA. Sabi kong ganon, isusunod ko yung TESDA. Kasi naunti-unti ko na sila Susunod ko yung TESDA. 5,000 yun guys. Inantay ko yung sahod ko. And sabi ko sa sarili ko, ito yung parang sa palaran to. Suntok sa buwan. Kasi hindi ko alam kung magkaka-employer ako. Pero tiwala ko sa sarili ko. Pero sabi ko, bahala na yung 5,000. Basta kailangan ko kasi makatraining na kasi sa susunod, baka ngaragin na ako, hindi ko na mabigayan kasi nga, ang dami ko ng, bawal ako mabsent sa trabaho, hindi naman kasi ako yung head doon. So, kapag day off ko doon lang ginagawa ko, palusot lang ako, palusot. So, yun, nag-training ako sa TESDA. Sabi, day off ko yun, nag-training ako. 2 araw yung training. So, ang ginawa ko, day off ko isang araw nag-leave ako. So, habang nandun ako sa TESDA, tinawagan ako ng King's Manpower, habang nagla-lunch kami, sabi sa akin, may employer ka. Sabi niya, ito yung mo, and gusto mo ba interviewin ka niya? Sabi ko, opo. Tapos biglang sa amin ng agency, ay wag na pala, okay lang, nagpirma na yung amo mo kahit na hindi ka interviewin. So yun,
may employer na ako. Pero nung nalaman ko yung yung tatrabahuin ko is 5 sila na adult, tas may aso. Bigla akong nanghina. Ayoko ng aso. And malaki yung bahay. Pero masaya ako noon kasi may own room ako. Yun lang yung gusto ko eh. May sariling kwarto ako. Tapos, parang nanghina ako. So, sabi ko, nagpray ako. God, masaya naman ako kasi may employer ako. Pero, baka may ibigay ka pa. Sabi ko, ganun. So, ginawa, training ako. And then, pag-uwi ko ng bahay, kinabukasan, may message sa akin si Ma'am Daisy sa Light in Hope. Sabi niya, Genevieve, sabi niya, meron kang employer si interview bukas ng alas 2. Sabi niya, alas 2. Sabi niya, prepare yourself, be ready. Sabi nga ganun. Sabi ko, okay ma'am, yun lang. Tapos naghanda na ako, tapos biglang message niya ako, Genevieve, hindi matutuloy. Sa na lang, kinabukasan na Sabado. Sabi niya, alas 10 ng umaga. So pinaghandaan ko yung na yun, yung interview na yun, nagpantalon ako and then nag-jacket ako. So, alas 10 biglang tumawag, number lang. So, yun, sinagot ko. And then, yun, nagsimula na yung tanungan. Tapos, natapos kami, siguro mga 30 minutes yung interview or hindi pa. Pero yung boses ko nung time na yun, guys, is lubog. Kasi nga, nandun yung kaba. Pero awa ng Diyos, natawid ko naman yung interview and medyo natuwa naman sila. So, alas 2, nalaman ko na ako yung na-hire. And I was so happy because sabi sa akin, Genevieve, ikaw yung na-hire. So, nung time na yun, naghanda na din ako ng pera. Kasi nga, medical 5,000 and 5,000 yung ibabayad mo dun sa agency. So, 10,000 kailangan. And hindi nila itutuloy yung process or yung wala kang masisimulan kapag hindi ka nakapagbayad ng 10,000 kasi kailangan medical agad pagkatapos na may employer ka, medical agad para tuloy-tuloy yung process. Tapos sabi niya, kailan ka pupunta ng office? Sabi niya ganun para magbayad sa medical. Sabi ko, punta ako dyan ma'am, bukas. Sabi ko ganun. So yun, pumunta ako agad kinabukasan and then wala akong kain kasi hindi ako sanay kumain sa umaga. Alas 7 or alas 8 nandun na ata ako sa sa agency. Tapos sabi niya, Genevieve, sabi niya ganon. Nagbayad ka na. So gusto mo mag-medical ngayon? Kumain ka ba? Sabi ko, wala, tubig lang. Sabi niya, sige, tuloy mo na yan medical mo. Sabi niya ganon. Di nag-medical ako agad. Ayun, process ako ng medical. Asikaso ako. And then, nung time na yon sakto, assessment namin kinabukasan. So, nag-absent uli ako. Kasi nga, day off ko ata nung time na yon. And then, assessment namin kinabukasan. So, nag-leave na naman ako. Sabi ko, sir, may vacation leave ako. Punta akong ganito birthday ng kapatid ko. Lusot na naman sa company ko. Tapos, ayun, day off ko, nag-medical ako. And then, pagkatapos ng diretso ako agad doon sa sa training center. Kasi, lakad lang Manila din kasi yun. Sa may Paco, Manila lang yung namin, yung training center. Tapos yung medical is doon sa Ermita, Manila. So, dali lang. Nilakad ko lang, mainit nga lang. So, pagkatapos ng medical ko, madali lang yung medical guys. Basta tuloy-tuloy yun lang. And yung medical na napuntahan namin, sila yung nagsasabi kung saan kami pupunta. Kaya hindi kami nagsisiksikan. Halimbawa, nagpunta muna ako sa kuhanan ng dugo. Tapos sabihin niya sa akin, diretso ka sa x-ray. Tapos yung kasunod ko, diretso ka dun sa vision, sa kabila. Ikaw, diretso ka dun. Kinalat nila kami. Hindi kami inisa na lahat doon sa x-ray. So, lahat nakatambak doon. Hindi ganun. Kaya, mabilis yung process namin. Kasi nga, pinagkakalat nila kami. Kaya, mabilis kami matapos. So, parang siguro mga 3 hours. 3 hours lang ako doon sa medical. And, binilisan ko din kasi alam ko naman na yung may idea na ako about doon sa sinusulat na mental health. Alam mo yung sa may physical, yun? Sa may mental. Basta mental health, yung kapag ganito, yung may mga tanong sila na tricky guys, na pwede kang magkamali dyan, kaya asikasuhin nyo yung pag-answer dyan na matino. Kasi kung patsamba lang yung sagot mo dyan, hindi mo alam, chinecheck yan nila, and kapag yung answer mo is hindi pang-abnormal, meron kasing pang-abnormal doon na answer na pwede kang masabihan na baliw ka kapag marami kang answer na ganun, tapos, kasi chinecheck yan nila, nalalaman nila, tapos pag nalaman nila yon, pwede kang magkaroon na pabalikin ka nila, baka may mental illness ka, baka baliw ka, ganyan, or may, alam mo yun, kaya minsan doon nagkakamali. Asikasuhin nyo yung pag-answer nyo dyan. So, natapos ako,
And then, diretso ako agad doon sa sa training. So, pagdating ko doon, nagte-training na doon sa TESDA. Pero, hindi ako pinipersonal ng nagte-training. Maldita yun. Pero, hindi niya ako ginaganon. Kasi nga, magalang ako. Hindi ako nakikipaglukuhan ba. Magalang ako. So, sabi ko, sorry ma'am, galing pa kasi akong medical. Sabi niya, okay. Naintindihan niya naman. And alam niya nagtatrabaho ako. So, yun. And doon kami natulog. Tapos, kinabukasan, alas 3 ng umaga, nagbiyahe na kami pa Pampanga. So, yun, tuloy-tuloy yung process ko. Natapos yung ko is 2 months. Yung ko, lahat-lahat. Pero, yun may pahinga ako doon. So, pagkatapos ng TESDA ko, tapos, pinalo up ko yung agency, ma'am, kamusta yung medical ko? Kasi, parang 2 days lang malalaman agad, or 1 day. 2 days, malalaman agad kung kung physical fit ka, or fit to work ka or hindi. So sabi niya, fit to work ka na, Jen. Tapos pagkagabi nagsabi siya, Jen, bukas meron kang training sa PIDOS. Sabi niya ganoon. So magbayad ka ng 100 dito may deposit. So yun, nagbayad ako ng 100 tapos kinabukasan alas 10, yun binigay na sa amin yung code na mag-enter kami doon sa may PIDOS. And ayun guys, is through online lang, makinig ka lang. Pero nag-start yung PIDOS namin alas 9 or alas 10 ng umaga, natapos yun alas 2 na ng hapon. And kailangan nakafocus ka, makinig ka dyan kasi yung matanda na babae, naninita siya. And ako nung time na yun, nagbabiyahe ako papunta sa sa trabaho. Kasi nga, nung una doon ako natambay sa may wala kasing signal masyado sa bahay. Doon ako nagtambay sa may terminal ng mga UV kasi tahimik doon. Doon ako nakikinig, naglilista ako. Tapos biglang palobat na ako. So, kailangan ko na pumunta ng trabaho kasi alauna yung time in ko. So, sinita ako ng matanda. Sabi niya, hoy, ikaw, Guaren. Sabi niya ganun. Bakit lakad ka ng lakad? Saan ka pupunta? Sabi ko, hindi na ako nagsalita. So, huminto muna ako, nakinig. Tapos maya lumakad na naman ako. Ayan. Tapos sinisita niya ako hanggang sa namatay yung cellphone ko. Tapos, chinarge ko muna sa trabaho. Buti na lang train lang yung sasakyan ko nung time na yon. So, chinarge ko. And then, ayun, natapos ko yung PIDOS ko. Doon na ako sa trabaho. Tapos, bilang ng ilang araw. Kasi nga, yon, bilang ng ilang araw. And then, sabi sa akin, na-receive na ng office yung letter ko ng PIDOS. Inantay nila ngayon yung sa TESDA ko. Buti ka mo yung sa TESDA ko, mabilis din yung release ng paper. So, nabigay ko kaagad. So, nagtuloy-tuloy yung process ko. Nasimulan agad, sabi sa akin, training ka na ng OWA. So, yun, nag-training na ako ng OWA. Naman ako, leave na naman ako sa trabaho. Buti na lang kamo, yung OWA ko is 2 days lang. Kasi nga, yung 1 day is holiday. So, walang pasok yung government. So, yung OWA, wala ding pasok ang training namin. Kaya, 2 days lang. So, yung una is change off ako sa kasama ko. Sabi ko, change off ako, uwa ko bukas. Tapos yung isa is nilib ko na naman uli, another leave. Kaya, bago ako umalis, halos naubos ko din yung leave ko sa company kasi kaka-apply ko. So, ayun, natapos ko yung OWA ko and then tinanong ko na ngayon yung agency, ma'am, tapos na ako lahat sa mga requirements ko. Ubos na lahat, sabi kong ganun. Ilang weeks yung aantayin ko bago dumating yung visa. Kasi pag may visa ka na guys, doon ka nakabahan kasi nga magfa-flight ka na nun. OAC na lang kasi yung last and then magfa-flight ka na. So sabi niya, siguro mga 2 weeks. Sabi ko, okay, pwede pa. Kumuha ako ng ticket, May katapusan. Kumuha ng ticket papuntang probinsya. Tapos trabaho muna ako. Pero nagpasa na din ako ng resignation sa company. May 15 nagpasa na ako. Biglang nag-text sa akin yung agency dito sa Hong Kong. Sabi niya, Genevieve, your visa is, pinadala na daw sa Pilipinas. So, marireceive mo na yun sa sunod. So, be ready na. Tinanggal ko kaagad. Sabi ko talaga agad sa company ko, sir, sa tinrabahuan ko, sir, immediate resign na ako. Pero nagpasa ako nun parang 15 days na. Sabi ko, sir, resign na ako, sir. Hindi ko natatapusin yung 1 month ko na notice sa pag-resign. Kasi nga, sir, parating na yung visa ko, paalis na ako. So, kailangan ko nang umuwi ng probinsya. Tapos yung ticket ko sa Togo, buti na lang kamo, online ko kinuha yung ticket ko sa barko. And nakausap ko yung customer service ng Togo. Na-process nila yung refund. Alam ko kung paano gawin yung pag-refund. Kapag hindi mo sinakyan yung barko mo, pwede mong ma-refund yun. Pero may kaltas na 500, okay lang. At least maibalik yung kahit konti lang naman yung kaltas. So,
2,700 yung yung ticket ko sa to go. So 2,200 na lang yung nabalik sa akin, 500 napunta sa kanila, minus yon. At least may nabalik, di ba? And then kumuha uli ako ng ticket papuntang probinsya May 15, and then kumuha ako ng ticket sa Cebu Pacific. Ayan, so ang nangyari is hindi ko rin nasakyan. A total of 2 months lang, guys. Tuloy-tuloy lang yung process. Kapag natapos nyo na yung OWA, ibig sabihin nun, malapit-lapit ka na sa katotohanan. Kasi pag natapos na yung OWA mo, forward yan nila dito, and ayun, pinaprocess na yung visa mo, and OEC mo, tapos ka na. Ayan, yun lang naman yung kailangan nila. And then, yun na, punta ka na. Ano na lang, depende sa amo kung kailan kanila kailangan. Amo ko, immediate agad. Pagka-release ng visa, kuha agad ng ticket para makapunta ako. Kaya, less than 2 months, nandito na ako sa Hong Kong. Depende sa amo, guys. May iba na, may katulong pa sila. So, antay mo na nilang matapos yung 1 month notice bago kanila paalisin. So, nakadepende lahat sa amo, ha. Pag tapos na yung visa, antay nyo yung signal ng amo kasi sila yung kukuha ng ticket sa inyo. Pero kapag tapos mo na yung OWA mo, nandun ka na sa malapit-lapit na katotohanan. Ano na lang yan? 2 weeks sobra or 3 weeks. 2 to 3 weeks na lang yung aantay mo, magpa-flight ka na. So, ayun lang, guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.